Sige nay, aalis na po ako. Nagtatrabaho ako bilang kasambahay sa isang malaking mansyon sa Forbes Park, malayo sa aming mundo. Araw-araw nilalakbay ko ang mahabang biyahe, sumasakay sa jeep, bus at minsan naman ay taxi para lang makarating sa lugar na tila ibang dimensyon. Ingat ka Marites, narinig kong sigaw ni Buboy mula sa loob. Hindi ko na siya nilingon, alam kong nakahiga pa rin siya. Marahil ay nananaginip na naman ng aming magiging anak. Ang anak na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Ang anak na matagal na naming hinahangad. Matagal nang ipinagdarasal. Ang kawalan ng sarili naming supling ang nagiging ugat ng aming tahimik na pagdurusa. Pagdating ko sa mansyon, sinalubong ako ng tahimik na karangyaan. Ang bawat sulok ay may sariling kwento ng yaman at pribilehiyo. Ang marmol na sahig ay kumikinang, ang mga chandelier ay nagbibigay ng malambot na ilaw, at ang amoy ng mamahaling pabango ay bumabalot sa buong bahay. Ito ang mundo ni na Gerald at Carmina, ang mag-asawang amo ko. Mga taong ipinanganak na may ginto sa bibig at ngayon, mayroon na silang dalawang anghel na nagbibigay ng kulay sa kanilang perpektong buhay. Magandang umaga po Ma'am Carmina. Bati ko nang makita ko siya sa sala, nakaupo sa isang flush na sopa, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay payapa, kumikinang sa sikat ng araw na sumisilip mula sa malaking bintana. Magandang umaga Marites. Ganting bati niya, may ngiti sa kanyang labi. Pakiayos na lang ang mga gamit ng kambal. Susunduin sila ng yaya nila mamaya para sa check-up. Ang kambal, ang dalawang anghel na ipinagkaloob sa kanila, sina Jasmine at Yerina, magkamukhang magkamuka, tila pinagbiyak na bunga. Tuwing nakikita ko sila, isang kirot ang sumasagi sa aking dibdib. Bakit sila? At bakit kami? Bakit sila? Mayroon ng lahat at nabigyan pa ng biyaya na hindi namin kayang kamtin. Ang inggit ay isang laso na dahan-dahang lumalason sa aking kaluluwa. Isang hapon habang abala si Carmina sa kanyang online meeting at si Gerald naman ay nasa opisina, nagkaroon ako ng pagkakataong masilayan ng kambal sa kanilang silid. Ang dalawa ay mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Pinagmasdan ko si Jasmine. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakakuyom. Ang kanyang labi ay bahagyang nakabukas at ang kanyang hininga ay mahinahon. Sa sandaling yon tila may bumubulong sa akin, isang tinig na nagsasabing, kunin mo siya. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong inaabot ang bata. Ang kanyang balat ay malambot, ang kanyang amoy ay sariwa, tila bagong ligo. Pilit kong pinapatahimik ang pintig ng aking puso. Kailangan kong maging mabilis, kailangan kong maging tahimik. Binalot ko siya sa isang kumot, maingat na inilabas sa silid at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila isang malakas na tunog sa aking pandinig. Nang makalabas ako ng bahay, mabilis akong sumakay sa isang taxi. Ang aking mga palad ay basa ng pawis. Ang aking lalamunan ay tuyo. Si Jasmine ay mahimbing pa rin sa aking bisig. Tila walang kamalay-malay sa malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa sandaling yon, hindi ko naramdaman ng takot. Ang tanging nararamdaman ko ay isang kakaibang kaligayahan. Isang pag-asa na sa wakas ay magkakaroon na rin kami ng sariling anak ni Buboy. Pagdating ko sa tondo, sinalubong ako ni Buboy na may pagtataka sa kanyang muka. Marites, anong dala mo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sanggol na mahimbing na natutulog sa aking bisig. Anak natin, Buboy, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Anak natin. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling yon, naramdaman ko na tama ang aking ginawa. Naramdaman ko na sa wakas ay buo na ang aming pamilya. Hindi ko iniisip ang magiging kahihinatnan ng aking ginawa. Ang tanging mahalaga ay ang aming kaligayahan. Sa Forbes Park, nagkagulo ang lahat. Ang pagkawala ni Jasmine ay nagdulot ng matinding kalungkutan kina Sir Gerald at Ma'am Carmina. Nakita ko ang kanilang mga luha, ang kanilang pagtataka, ang kanilang pagkabigo. Sinisisi nila ang kanilang mga sarili. Iniisip nila,
kung saan sila nagkulang. Hindi nila ako pinaghinalaan. Mahalaga ako sa kanila. Isang mapagkakatiwalaang kasambahay na matagal nang naglilingkod sa kanilang pamilya. Ang kanilang tiwala ay isa ring laso na dahan-dahang lumalason sa aking konsensya. Lumipas ang mga taon, si Jasmine ay lumaki. Isang maganda at malusog na bata. Tinawag namin siyang Hasmin para hindi halata na tila isang bagong pangalan para sa isang bagong buhay. Minahal namin siya ng buong puso. Si Buboy ay naging isang mapagmahal na ama at ako naman ay naging isang mapagmahal na ina. Ang aming barong-barong ay napuno ng tawanan at pagmamahalan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon naroon pa rin ang takot. Ang takot na isang araw ay mabubunyag ang katotohanan. Ang takot na isang araw ay babalik ang nakaraan at sisirain ang aming perpektong buhay. Kaya naman hindi ko pinayagan si Hasmin na sumama sa amin o sa akin sa trabaho. Ayaw kong makita niya ang kanyang tunay na pamilya. Ayaw kong magkaroon siya ng ideya na mayroon siyang ibang buhay na nawala sa kanya. Isang umaga habang naghahanda ako para sa trabaho, narinig ko ang pag-uusap ni Buboy at Hasmin. "Inay, saan po kayo pupunta?" Tanong ni Hasmin, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. "Magtatrabaho ako, anak," sagot ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. "Babalik din ako mamaya." "Sasamahan ko po kayo," pilit niya, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Hindi pwede, anak," sagot ko. "Delikado doon. Maiwan ka na lang dito kasama si tatay." Marites, kailangan ko ring umalis ngayon," bulong ni Buboy. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "May pupuntahan lang ako. Isang araw lang naman ako mawawala. Babalik din ako kaagad." Napatingin ako sa kanya, ang aking puso ay kumirot. Hindi ko kayang ihiwan si Hasmin na mag-isa. Ngunit kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita para sa aming pamilya. "Sige, Buboy," sagot ko. Pilit na pinipigilan ng aking pag-aalala. "Mag-iingat ka." Lumabas ako ng aming barong-barong at ang isip ko talaga ay gulong-gulo. Paano kung may mangyari kay Hasmin habang wala kami? Paano kung may dumating at kunin siya mula sa amin? Ang mga tanong na yon ay bumabagabag sa akin habang naglalakad ako patungo sa sakayan ng jeep. Nang makasakay ako sa jeep, nakita ko si Hasmin. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, nakatingin sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakuyom. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na susundan niya ako. "Hasmin!" sigaw ko, ngunit huli na. Sumakay na ako sa jeep at ang jeep ay umandar na. Nakita ko ang kanyang muka, puno ng takot at pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong bumaba. Gusto kong yakapin siya. Ngunit paano kung may makakita sa amin? Paano kung may makakita sa kanya? Nang makarating ako sa Forbes Park, nagmadali akong pumasok sa mansyon. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Nag-aalala ako kay Hasmin. Nag-aalala ako sa kanyang kaligtasan. Habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang tunog ng doorbell. Nagtaka ako. Sino kaya ang dumating? Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Hasmin. Nakatayo siya sa labas. At ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakasuot siya ng isang lumang damit. Ang kanyang buhok ay magulo. "Inay!" sigaw niya at tumakbo siya papalapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking puso ay kumirot sa sakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito. "Hasmin, anong ginagawa mo dito?" bulong ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. "Sinundan ko po kayo, Nay," sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Natatakot po ako na maiwan mag-isa." Sa sandaling yon nakita ko si Carmina. Nakatayo siya sa likuran ko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hasmin. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. "Marites, sinong batang to?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Anak ko po yan, ma'am," sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses. Naglakad papalapit si Carmina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hasmin. Pinagmasdan niya ang bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Bakit? Kamukhang kamukha niya ang anak ko," bulong niya.
ang kanyang boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, bumaba si Gerald. Nakita niya si Yasmin at ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Jasmine? Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Naglakad papalapit si Gerald at pinagmasdan niya si Yasmin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Kamukha niya si Jarina. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Sa sandaling yon, pumasok si Jarina sa sala. Nakita niya si Yasmin at ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ate? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Naglakad papalapit si Jarina at pinagmasdan niya si Yasmin. Ang dalawa ay magkamuka. Tila pinagbiyak na bunga. Mami, sino po siya? Tanong ni Jarina. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Siya si Yasmin, ang anak ko. Sagot ko, pilit na pinapatag ang aking boses. Maya-maya lamang ay kung ano-ano ng tanong ang pumasok sa kanilang isipan. Hindi, Ma'am Carmina. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi po akong kumuha sa kanya. Hindi ko po alam kung paano siya napunta sa akin. Marites, sabihin mo ang totoo. Sabi ni Gerald, ang kanyang boses ay puno ng galit. Alam naming ikaw ang kumuha sa anak namin. Alam naming ikaw ang may kagagawa nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot, naramdaman ko ang pagkabigo, naramdaman ko ang sakit. Ang aking sikreto ay nabunyag na. Opo, Ma'am Carmina, Sir Gerald. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ako po ang kumuha kay Jasmine. Patawarin niyo po ako. Niyakap ni Carmina si Yasmin ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap din ni Gerald si Yasmin. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Si Jarina ay lumapit din at niyakap ang kanyang kakambal. Jasmine, anak, bumalik ka. Bulong ni Carmina, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa Diyos at bumalik ka na. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang sakit, naramdaman ko ang pagkabigo, naramdaman ko ang sakit ng pagkawala. Ang aking anak, ang aking pinakamamahal na anak ay hindi na sa akin. Narinig ko ang tunog ng sirena. Alam kong darating na ang mga pulis. Alam kong tapos na ang lahat. Marites, Buboy, arestado kayo sa kasong kidnapping. Sabi ng isang pulis, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Niyakap ko si Buboy ng mahigpit, ang aking mga mata ay puno ng luha. Niyakap din niya ako ng mahigpit, ang kanyang muka ay puno ng pagkabigo. Patawarin mo ako, Buboy. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan, Marites, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay tama. Dinala kami sa presinto at doon kami ikinulong. Ang aming buhay ay nasira. Ang aming pangarap na magkaroon ng sariling anak ay nawala. Ang aming paghahangad na magkaroon ng sariling pamilya ay nawala. Sa loob ng selda, naramdaman ko ang sakit, naramdaman ko ang pagkabigo, naramdaman ko ang sakit ng pagkawala. Ang aking anak, ang aking pinakamamahal na anak ay hindi na talaga sa akin. Lumipas pa ang mga araw, mga linggo, mga buwan. Ang aming kaso ay umusad at sa huli, kami ay nahatulan. Nahatulan kami ng pagkabilanggo. Sa loob ng bilangguan, naramdaman ko ang sakit, naramdaman ko ang pagkabigo. Isang araw bumisita sa akin si Carmina. Nakita ko ang kanyang muka, puno ng awa. Marites, pinatawad ka na namin ni Gerald. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Alam naming nagkamali ka, ngunit alam din naming mahal mo si Jasmine. Hindi ka namin sisisihin. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya din ako ng mahigpit, ang kanyang mukha ay puno ng awa. Salamat, Ma'am Carmina. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Maraming salamat po. Ang importante ay bumalik na si Jasmine sa amin. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Buo na ulit ang aming pamilya. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang sakit. Naramdaman ko talaga ang isang pagkabigo. Bumalik ako sa aking selda at doon ako umiyak. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa maubos ang aking luha. Ang aking buhay ay nasira, ang aking pangarap na magkaroon ng sariling anak ay nawala. Sa Forbes Park, namuhay ng masaya sina Gerald at Carmina. Ang kanilang pamilya ay buo na ulit.
Sina Jasmine at Yarina ay lumaki na at naging maganda at matatalinong bata. Ang kanilang buhay ay puno ng kaligayahan at pagmamahal. Ngunit sa tondo, sa loob ng bilangguan, naroon pa rin ako. Naroon pa rin ako, nagdurusa, naghihintay ng aking kalayaan. Ang aking buhay ay nasira. Ang aking pangarap na magkaroon ng sariling anak ay nawala. Ang aking paghahangad na magkaroon ng sariling pamilya ay nawala. Ang aral na aking natutunan ay napakahalaga. Hindi mo dapat hangarin ng hindi sayo. Hindi mo dapat sirain ang buhay ng iba para lang makuha ang gusto mo. Ang lahat ng bagay ay may kapalit at ang kapalit ng aking ginawa ay ang aking kalayaan. Ang aking pangarap at ang aking kinabukasan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang inggit ay isang lason. Ito ay isang paalala na ang paghahangad ng hindi sa iyo ay magdudulot lamang ng kapahamakan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang pagmamahal sa pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.